Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Reyes Barbecue. Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision, Pangulong Aquino tagumpay sa kanyang working visit at pagdalo sa Bali Democracy Forum sa Indonesia. Pagpapalakas ng demokrasya at ugnayan ng dalawang bansa, tiniyak. Ilang bahagi ng Metro Manila muling binaha kahapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. 6 na gabinete ni Pangulong Aquino bumisita sa Albay upang mamigay ng relief box at sumaklolo sa mga evacuees. DOH may contingency plan na laban sa Ebola virus. Bilang ng nasawi sa sakit pumalo na sa higit 4,000. Pamahalaan, pinaghahandaan na ang pagdating ni Pope Francis sa Enero 2015. Mga ibinebentang souvenirs patok sa publiko. At Senador Cynthia Villar nanawagan sa taong bayan na makisa sa gobyerno para pangalagaan ang kalikasan. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa ating Monday edition ng Vision ng Bayan. Dito pa rin sa inyong media ng bayan. Of course, makakasama natin sa loob ng isang oras na balitaan. Paghatid ng mga paglilingkod na pambayan, ang ating mga kabalikat sa studio, sina Zarina Luzuegro at Julius de Zamboron. Ang inyong po mga lingkod naman sa Himpapawid. Magandang umaga po, Pilipinas. Gising na, unang araw ng pasukan ngayong linggo. Gising na po at nang habang maaga pa hindi po tayo maabutan ng mabigat na daloy ng trapiko. Samahan niyo po kami sa paghatid sa inyo ng mga pinakahuling balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po, si Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Magandang umaga, Vivian. Yes, very good morning. Kasi meron din tayong good news para sa ating mga kababayan. Eto na, nakalatag na ang mga tampok na balita natin na ika nga'y makapagdudulot ng tuwa, kasiyahan sa ating mga kababayan. Una na sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating mga motoristas. Ang mga motoristas matuwang-tuwa sapagkat nagkaroon ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo since midnight. Oo, tuloy-tuloy itong rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Good news yan para sa ating mga motorista. At sana naman magkaroon din ng rollback sa pasahe. Oo. Yan ang inaabangan ng ating mga mananakay. And meron pa. Isa pang good news. Abangan ninyo mga kaibigan, ang paglalayag ng ating Diskwento Caravan ng ating Department of Trade and Industry. Eto na, magsisimula ngayong araw na ito, Vivian. Ngayong October 13, meron na kagad pasada ang Diskwento Caravan sa iba't ibang lugar. Sisimulan ito sa Mandaluyong City ngayong araw na ito. Kaya nga mga mamimili, get ready! Yes, marami po kayong maaaring mabili dyan. Nandyan yung mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, delata, at iba pang produkto. Kahit na mga uniforme ng bata at gamit pang eskwelahan, maaari pong mabili dyan at 50% discount. Malaki-laking diskwento din yan. 50% discount! Naku, talaga naman. Ayan nagpapasalamat tayo sa maagap na pagkilos ng ating pamahalaan, lalo na ng mga lead agencies ng gobyerno, para sa kapakanan ng ating mga konsumidores. So, get ready! At pupuntahan na natin ang ating PTV studio. Okay, meron. Teka, sandali lamang, saglit, Vivian. Okay. Congrats po sa inyo. Good morning, Ma'am Zarina. Ang ganda mo. Naku ba? Merong fan ng ating kasamang si Zarina Luzuegro mula sa PTV studio. Good morning, Zarina.
Maraming salamat, Francis and Vivian. Magandang umagang bansang Pilipinas. Ngayon po ay 13 na Oktubre sa taong 2014. Narito na po mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, tiniyak ng ngayon ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Albay na handang-handa na sila sa inaasahang pagsabog ng Bulkang Mayon. Ito ay kasunod ng nabantayang soft eruption ng Pebbles mula sa Bulkang Mayon na bunsod umano ng sunod-sunod na lava flow. Kung magpapatuloy pang naturang pangyayari ay posible manong humantong ito sa isang cannon-like eruption o isang malakas na pagsabog. Kalakip na ipinakitang senyales ngayon ng bulkan ay posible na ring ilikas ang mahigit sa 100,000 katao mula sa 8 hanggang 10 kilometrong extended danger zone na sa ngayong nasa ilalim ng voluntary evacuation. Dagdag pa po ng tanggapan ng Office of Civil Defense, Bicol Region, ay anumang oras ay handa na po nilang ikonsidera ang pagtataas ng Alert Level 4 sa paligid ng Bulkang Mayon. Todo suporta naman po maging ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino bunsod ng senyales na ipinapakita ng Bulkang Mayon kung saan 6 sa mga cabinet secretaries ang personal na nagtungo sa Albay. Kabilang na nga po rito sina Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, Department of Health Secretary Enrique Ona, DSWD Secretary Dinky Soliman, DILG Secretary Mar Rojas, Department of National Defense Secretary Volker Gazmin at Department of Environment and Natural Resources. Ikinasa na rin po ngayon ng pamahalaan ang kanilang Mayon Zero Casualty Caravan kung saan namahagi ng gamot, hygiene kits at mga pagkain sa mga evacuee na ipinamahagi sa iba't ibang apektadong bayan, partikular na po ang Ginobatan, Santo Domingo at Kamalig. Dagdag pa ni DILG Secretary Mar Rojas na ipagpapatuloy nila ang paghahatid ng food packs kada 2 araw. Nagbigay kasiguruhan ang pamahalaan, partikular na ang Department of Health, na all set na po ang paghahanda nila sakaling makapasok ng bansa ang Ebola virus. Sa payag po ni PCOO Secretary Sunny Coloma, sinabi niyang hindi lang ang nakamamatay na sakit na Ebola ang pinaghahandaan ngayon ng pamahalaan, kundi maging ang mga posibleng sakit na pumasok ng ating bansa. Kaya naman kaakibat nito ay handa nang ipatupad ng Department of Health ang multi-sectoral response kung saan labanan ang naturang sakit sakaling may mahawahan sa bansa. Kabilang rin dito ang interim guidelines for disease surveillance, notification and reporting of suspected Ebola virus disease cases, at clinical management tulad ng laboratory testing. Ang magiging sentro naman po ng pagsusuri o testing ay ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa. Samantala, muli namang nagdulot ng katakot-takot na perwiso po ang malakas na pagbuhos ng ulan nitong linggo. Sa pagtaya po ng MMDA, kabilang sa mga binahang lugar ay ang Pasong Tamo Corner Chino Roses Street sa Makati City na hanggang gutter deep ang taas. Sa Quezon City ay hanggang tuhod ang baha, partikular na sa Quezon Avenue, Biak na Bato eastbound, na hindi na rin madaanan ng maliliit na sasakyan. Habang sa lungsod naman ng Maynila ay hanggang tuhod ang baha, partikular na sa Espanya Vicente Cruz, Espanya Lacson, Espanya Antipolo, Espanya A. Maceda na hindi na rin madaanan ng maliit na sasakyan. Sa ibang mga balita, pinabura naman po ng Palasyo ang ideyang pansamantalang tigil operasyon ng Metro Rail Transit 3 System o MRT3. Ayon po mismo kay DOTC Secretary June Abaya, ay nauna na nilang nabanggit na handa na ang kanilang ahensya para sa pansamantalang paghinto ng operasyon ng MRT upang bigyang daan ang maintenance ng mass transport system. Sa panig naman po ng Palasyo ay hinihintay pa rin lang rekomendasyon ni Secretary Abaya upang matiyak ang dekalidad at mas epektibo at mas ligtas na serbisyo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Kasunod nito ay ilang commuter group ang mariing tumutol sa naturang tigil operasyon dahil isa umano itong desperadong galaw ang hakbang na ito ng pamahalaan. At yan po ang mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Mamaya po ay makakasama natin si Julius de Samburon para sa pinakauling balita at sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan. Pero sa ngayon, balik muna tayo kina Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Thank you very mucho, Zerina Luzuegro mula sa ating PTV4 Studio.
Oo, bago tayo magpatuloy, buksan muna natin ang ating aparador ng mensahe. Aba, importante yan, Yes. Vivian. Okay, kaaya-ayang umaga po sa inyo, Ma'am and Sir Francis. On duty po, PLDT Tower, Virac, Catanduanes. Binabati ko po ang anak kong si Glevy Olaires. Si Geds Olaires po ito. Magandang umaga po sa inyo. At good morning, pakibati lang po lahat ng nakikinig at nanonood dito sa Barangay Casoroy, San Julian, Eastern Samar. Maraming Aba, salamat. talaga naman. Catanduanes, Eastern Samar, maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa kabuuan pa rin ng ating Monday edition ng ating Radyo Vision, Media ng Bayan on a beautiful Monday morning. Kaya lang, Vivian, nagtataka tayo talaga kung bakit. Bakit nga ba kapag tayo dumanas ng ulan, perwisyong malaki sa ating mga lansangan? Ako talaga naman nakalulungkot. Pag ganitong mga pagkakataon, hanggang ngayon problema ng ating DPWH at ng ating MMDA kung paano lulutasin ang mga pagbabaha na nagiging sanhi ng malaking kaabalahan. Okay, sa atin namang mga provincial report, Vivian, unahin na natin kagad, Radyo ng Bayan Tandag with Greg Tataro Jr. Mayong buntag, Greg, konektado ka. Yes, good morning kasamang Francis. Tinanggal na ang epidemic alert na ipinataw sa Tandag City kaugnay ng inabot na sitwasyon dala ng matinding salot na dulot ng dengue at measles outbreak simula unang bahagi ng buwan ng Agosto ngayong taon. Ayon mismo kay Mayor Robzan Pimentel sa ipinalabas na abiso noong Oktubre 9, hiniling na rin ng kanyang tanggapan sa DOH Caraga na maglabas ng opisyal na deklarasyon batay sa isinumiting progress report na nagpapakitang bumaba at kontrolado na ang nabanggit na mga sakit. Idinagdag na nasa proseso naman ang sertifikasyon ayon sa impormasyon na ibinigay ni Dr. Herna Manatad, hepe ng Infectious Disease Cluster ng DOH sa Caraga. Dahil sa matinding paglaganap ng dengue sa lungsod, ay naging rekisito sa mga mag-aral na magsuot ng pantalon at barong may mahabang manggas habang araw-araw din ang isinasagawang fumigation. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr. mula sa DXJS Radyo ng Bayan Tandag, Media ng Bayan. Thank you very much, Greg Tataro Jr. Yes, dumako naman tayo sa Lawag City. Kasama natin si Ronald Vadriz na Imbag Gabigat. Ronald. Wala yata, kumawala yata ang linya. Okay, tingnan natin. Gobyerno, non-government organizations at mga local government units. Ang water permit ay pangungunahan mismo ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte sa pangunguna ni Governor Amy Marcos at ito ay gaganapin sa Oktubre 30. Sinabi ni Ginoong Edwin Carino, Millennium Development Goal o MDG official ng Ilocos Norte, na kailangan mapag-usapan ang mga hakbanging gagawin ang lahat ng sektor dahil sa nakakatakot na krisis sa tubig sa lalawigan sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Carino na nakikita na ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa mga ilog, sa mga irrigation dam, sa mga shallow tube well at ramdam na rin ito ng Ilocos Norte Water District na nagsusupply ng tubig sa mga mamayan at ito'y dahil pa rin sa epekto ng climate change. Kailangan niya ang mga epektibong pamamaraan at nagkakaitang hakbang ng mga sektor upang masolusyonan ang nasabing problema sa madaling panahon upang hindi magkakaroon ng mas malaking problema ng mga mamayan. Mga eksperto sa climate change at water management sa ating gobyerno at sa ating bansa ang imbitahang tagapagsalita sa Naturang Water Summit upang matulungan ang lalawigan at ito may balik ang maraming supply ng tubig sa Ilocos Norte. Para sa Radio Vision, ito si Ronald Valbris mula sa DWS Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Kastamit Ronald Valdriz. Tuloy-tuloy tayo, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Iloilo with Ronji Hamolo. Ronji, maayong aga sa imong tanan, konektado ka. Nakatutok ang Department of Public Works and Highways sa Iloilo Convention Center at iba pang infrastructure projects na kakailanganin ng Iloilo para sa pagiging isa sa mga punong abala nito ng side meeting ng Asia Pacific Economic or APEC Summit sa susunod na taon.
Sinisiguro ni DPWH Regional Director Edilberto Tayaw na naayon sa schedule ang lahat ng mga trabaho ng infrastructure project. Halos 90% na ng tapos ang Phase 1 at nakahanda na ang pundong kakailanganin para sa pangangalaang phase ng Iloilo Convention Center. Napagalaman na 200 milyong piso ang nilaan para sa finishing touches, kasama na ang air conditioning unit at escalators para sa Phase 2. Ang Iloilo Convention Center ay bahagi ng plano upang masiguro ang development at promotion ng turismo sa probinsya ng Iloilo, ng buong Region 6 at iba pang probinsya sa Kabisayaan. Layon nitong maakit ang mga local at international guests para sa pangmalakihang pagtitipon at iba pang importanteng event. Tuloy paglagay ng Pilipinas sa business tourism map. Ang site na Convention Center ay naglalawak ng 1.7 ektarya na lupain na ay donasyon ng Mega World na nasa 54 na ektarya ang lupang pag-aari nito ang dating Iloilo Airport sa distrito ng Maduriao sa lungsod ng Iloilo. Ang state-of-the-art convention center na pinapatayo ay base sa disenyo ng inspired ng Dinagyang at Parao Festivals ng Iloilo. Pinatayang matapos ang buong convention center sa Marso sa susunod na taon upang posibleng pagdausan ng Vandenur sa Hunyo bago ang side meeting sa huling bahagi ng 2015. Sinabi ni Engineer Tayaw na on schedule din ang mga trabaho sa slope protection sa Iloilo River, ang esplanade, ang widening ng Senator Benigno S. Aquino Jr. Avenue at iba pa. Para sa Radyovision, Brunji Hamolo, Iloilo, Media ng Bayan. Thank you very much, Radyo ng Bayan Iloilo. Puntahan natin kagad. Akyat tayo, Radyo ng Bayan Bontoc with Apollo Padain. Apollo na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Pagsalot ka na kayo na imbag nga agsapa, magandang umaga. Inaprubahan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC ang Disaster Risk Reduction and Management and Climate Change Adaptation Annual Investment Plan ng Mountain Province para sa taong 2015. Ang nasabing plano ay may kabuuang alokasyon na 30.2 million pesos. Kabilang sa Disaster Risk Reduction Management o DRRM at Climate Change Adaptation Annual Investment Plan ang Preparedness Phase, Prevention and Mitigation Phase at Rehabilitation and Recovery Phase. Sinabi ni Mountain Province Governor Leonard Mayaen na napakahalaga ang nasabing DRRM at Climate Change Adaptation Plan upang maging disaster resilient at climate change resilient ang lalawigan ng Mountain Province. Ang naturang plano ay sumite sa Sangguniang Panlalawigan ng Mountain Province upang mapag-aralan. Para sa Radyo Vision, ito po si Apollo Padaan, Radyo ng Bayan Bontoc, Media ng Bayan. Kastame Tadeng, Radyo ng Bayan Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio City. Makakasama natin si Joseph Cabanas. Na imbag gabigat, Joseph, konektado ka. Pinayuhan ni Mayor Mauricio Dumogan ang mga nakabili ng lupa sa Wright Park na bahagi ng ancestral land claim ng Ears of Abanag na kumonsulta sa Bureau of Lands ng Department of Environment and Natural Resources upang alamin ang estado ng lupa. Ang payo ay ginawa ng alkalde matapos maiulat sa kanyang tanggapan na nagbebenta na umano ng lote ang pamilya Abanag sa ilang pribadong individual. Ang nabanggit na lugar ay bahagi ng pinipetisyong ancestral land claim ng Office of the Solicitor General at pinapakansila ang Certificate of Ancestral Land Title na ipinalabas ng National Commission on Indigenous Peoples. Bahagi ng nabentang lupa ang kinatitirikan ngayon ng gusali ng Media ng Bayan ng Presidential Communications Operations Office. Ayon kay Dumogan, kung mapapawalang saysay ang titulo ng lupa, ay maituturing na illegal ang mga transaksyon. Pinayuhan din ng alkalde ang mga nakabili ng lupa na huwag magpatayo ng istruktura dahil hindi iproproseso ng lokal na pamahalaan ang kanilang building permit at ipapatupad ang demolisyon. Para sa Radyo Vision, Joseph Cabanas, Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Joseph Cabanas. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Samantala, Vivian, paalala mo ang ating hotline sa ating message center?
Yes, sa ating po mga tagapakinig at tagapanood, ipaalam po ninyo sa amin ang inyong comments at kung mayroon po kayong tanong sa aming guest mamaya, ito po ang aming number 0922-358-2679. Mag-text lamang po kayo. Oy, abangan ninyo mga kaibigan, napakahalaga na naman ang ating itatampok ngayon sa ating Radyo Vision Media ng Bayan na isa sa pinakaabangang ahensya pa rin ng ating mapamahalaan. Okay, Vivian, yes, go ahead. Salamat Francis at Julius. Mga kaibigan, alamin naman po natin ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Makakasama natin si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Intertropical Convergence Zone patuloy na nakakaapekto sa bansa, particular na sa Katimugan, Luzon. Dahil dito, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, habang ang nalabing bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero syempre, ating paalala, magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw at posibleng pag-uulan dulot ng thunderstorms ngayong Lunes. Samantala, gale warning nakataas sa northern at eastern seaboards ng Hilagan, Luzon. Abiso sa ating mga mangingisda, delikado ang maglayag sa mga nabanggit na baybayin dahil sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan ngayong araw. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Para sa Media ng Bayan, ako po ang inyong Weather Girl April Enerio. Magandang umaga. Maraming salamat, April Enerio. At nako mga kaibigan, kahapon po ipinagdiwang ng Quezon City ang kanilang 75th anniversary. So happy anniversary Quezon City. Alam mo ka Francis, isa sa mga inabangan dyan yung food festival sa Maginhawa. Nako, napakadaming masarap na pagkain dyan. At sigurado yan. Sigurado yan. Yan yung mga ganyang mga food festival, mga ganyang okasyon, talaga naman dadagsain ang ating mga kababayan dyan. Dahil itong pangyayari dyan sa Circle, talaga naman, nakita ko, umaga pa lang ang dami na nakaparada mga sasakyan around the Circle. Kaya nakakatiyak tayo ang tagumpay ng 35th anniversary celebration. 75th anniversary ka, Francis. At hanggang madaling araw, nako, napakadaming tao dyan sa Maginhawa. Kasi ang plano nila, maging tourism hub din kahit na pagkain ang fini-feature nito nga, Quezon City. Okay. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. At bago natin pasadahan ang ilang mahalaga pa rin mga bahagi ng ating Radyo Vision Media ng Bayan on a Monday, October 13, bigyan daan muna natin ang ilang paalala mula sa inyong impilan. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagdan ng ating Radyo Vision Media ng Bayan on a Monday, October 13, 2014. Alam mo, Vivian, I am so excited today. Bakit ka, Francis? Yung ating featured guest mamaya, abangan ninyo sapagkat magugulantang kayo sa mga tagumpay na ibabalita ng ating ahensya na yan, na kung saan talaga namang ito rin ang sinusubaybayan hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. At I'm sure sinusubaybayan talaga itong guest natin dahil isa sa mga matinding pinag-uusapan ngayon itong pagkalat ng isang nakakatakot na virus, ka Francis. At siya, sasagutin niya kung paano ba naghahanda ang ating bansa. At may pauna, guarantee. Guarantee. Yung guarantee ang inaabangan natin dito sapagkat yan ang magbibigay ng lakas ng loob sa bawat mamamayan. Ang guarantee yan na nagmumula sa kanila.
Okay, tuloy-tuloy muna tayo. Yung ating text hotline, Vivian. Oo, ang dami nagte-text sa Go atin ahead. dito sa Radyo Vision. Good morning, Sir Francis, Miss Vivian. Maulan pa rin daw sa Rizal, Palawan. Kawawa naman po yung mga nagapas, lubog sa baha sa ang palay nila. God bless your show. Maraming salamat po, Ginoong Rizal, Rodel Palawan. Dorado. Okay. At good AM, Kuya Francis, Ate Vivian. Kahit po maulan dito sa amin ngayon, nakikinig pa rin po kami sa inyo kasi po number 1 po ang Radyo Vision sa amin from Marisol Pangan, Babanto sa Gingoog City. Mabuhay ang Radyo ng Bayan mula kay Prof. Al ng Miriam College. At good AM, Sir. Araw-araw kaming nakikinig sa inyo from Tansyong ng Duway, Duero, Bohol. Wow. Good AM, Ka Francis. Maulan dito sa amin mula kay Vans of Look, Tomas Opus sa Leyte. Wow. At good morning din. Pakibati po Guzman family ng Maramba, Albay. Malakas po ang station nyo sa Albay. Thanks Thank you. po and more power to your station. Cindy, maraming Salamat sa mga komplementong yan. Thank you very much. So, Vivian, Yes. another roundup of provincial report. Go. Okay, simulan natin sa Dagupan City. Kasama natin si Aimee Casino. Magandang umaga sa iyo, Aimee. Konektado ka. At kaya sa ikalimang pagkakataon, muling isasagawa dito sa lungsod ng Dagupan ang Children's Congress ngayong buwan. Pangungunahan ito ng City Schools Division ng Department of Education sa pagkikipagtulungan ng City Government sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Assistant City Schools Division Superintendent Dr. Lourdes Servito. Sinabi nito na magiging masaya ang 3 araw na aktibidad dahil sa samut-saring pa-contest, workshop at discussions. Sa opening day bukas, may 2 psychologists ang magsasagawa ng lecture tungkol sa anti-bullying. Susundan naman ito ng isang palabas mula sa mga theater arts students upang isadulang mga paraan sa pagbubuli. Maliban sa daan-daang estudyante mula sa public at private schools, dadalo rin sa Children's Congress ang mga miyembro ng Child Protection Committee sa bawat paaralan na pinamumunuan ng school principal. Ang tema ngayong taon ay Advancing Children's Creative Talents and Well-Being. Samantalang nasabing aktibidad ay bahagi pa rin sa pagunita ng lungsod sa Children's Month ngayong buwan ng Oktubre. Para sa Radyo Vision, Aimee Casino, Dagupan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Imelda Casino. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at mula sa Radyo ng Bayan Dagupan, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Marawi City with Vice Horas Abdullah Zarigala, Mapia Kapipita, Assalamualaikum, konektado ka. Okay, medyo kumawala ang linya. Open na lahat dito. Naka-open na. Pati aparador at bintana, pati pintuan, open na. Medyo lang kumawala talaga ang kanyang linya. Hindi natin maiwasan yung mga pangyayaring yan. Ngayon, Oy, kunin na rin natin itong oportunidad na Sige, para kunin basahin yung mga texters natin. Good AM po, Ka Francis and Sexy Vivian. Wow, maraming salamat po. Sobra talaga yung LRT na yan. Dapat nga magbaba na sila daw ng pasahe kasi 1984 pa daw ang problema na yan. At mula kay Cesar Corpus, Papa Francis, meron sa inyo tumatawag. Ibibigay ko ang lahat para malaman kung ano daw talaga ang binabayaran ng Meralco bilang isang concerned business. Good AM po, Ka Francis, Miss Vivian at kay Miss Zarina at Julius. Ganda po ng tandem ninyo. Marami po ang nanonood sa inyo dito sa Lucena. Maraming salamat po. Thank you very much. Okay, puntahan mo na. Yes, dumako naman tayo sa Albay. Kasama natin dyan si Nancy Mediavillo. Diyos marahay na aga, Nancy. Konektado. Diyos marahay na aga. Matahimik na pagputok ng bulkan ay naganap pasado alas 5 ng umaga kahapon. Ito ang tinatawag ng PHIVOLCS na soft eruption kung saan lumabas ang nagkaroon ng lava flow. Kaugnay nito, ipinahayag ni Dr. Ed Laguerta, PHIVOLCS resident volcanologist, na maaaring ito na ang simula ng tinatawag nilang magmatic or explosive eruption dahil marami ang magma o eruptive magma na nakabara o nababara sa may bungangan ng bulkang Mayon. Pagkamat nakataas pa rin ang alert level 3, subalit ipinahayag ng opisyal na kanilang pag-aaralan kung posibleng itaas na ito
sa Alert Level Number 4. Sa kaugnay na ulat, grabe naman ang pasasalamat ni Governor Salceda kay Pangulong Aquino sa pagsuporta at patuloy na pagbibigay o kaya pagpadaba sa mga albayano. Ito ay may kaugnayan sa zero casualty goal ng lalawigan. Inisa-isang pinasalamatan ng gobernador ang mga kalihim ng Departamento ng Pamahalaang Nasyonal na dumating sa Albay kahapon bilang bahagi ng Zero Casualty and Good Governance Caravan. Una, si Secretary Voltaire Gasmin, ang pinuno ng NDRRMC. Gayon din ang si Secretary Marroas bilang siya ang chairman ng Preparedness Cluster ng Pamahalaang Nasyonal. Sa bahagi naman ni Health Secretary Enrique Una, gayon din ang albayanong miyembro ng gabinete ng Pangulo na si Environment Secretary Ramon Pahe. Sunod naman na pinasalamatan ng gobernador si Education Secretary Armin Luistro. Bagamat hindi dumating, subalit malaki ang tulong ng pamunuan ng kalihim sa Albay para maibalik agad sa normal ang klase sa 83 paaralan na naapektuhan ng pag-aalboruto ng bulkan. Pinasalamatan din ng gobernador ang tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Edwin Lasiada. Higit sa lahat, si DSWD Secretary Dinky Suleman, anya ang 540,000 na food packs ng mga evacuees ay mula sa kanyang departamento. Ito ang supply ng pagkain ng mga evacuees sa loob ng 70 araw. Para po sa Bisyon ng Bayan, ito si Nancy Medjavillo ng Radyo ng Bayan Albay, nag-uulat. Maraming salamat, Nancy, mula sa Albay. Nagbabalik ang ating Radyo ng Bayan Marawi with Vice Joras Abdullah Zarigala. Mapya ka Pipita, Assalamualaikum, konektado ka. Yes, maraming salamat na Mapya ka Pipita, Sir Francis at kasamang Vivian. Assalamualaikum, Pilipinas. Namahagi ang Department of Agriculture and Fisheries ng Autonomous Region in Mindanao, TAFI RML, ng mga farm inputs at farm machinery sa mga magsasaka sa probinsya ng Lanao del Sur sa kinarang pamakailan at ceremonial distribution sa Provincial Capital Gymnasium, Lungsod ng Marawi. Ang nasabing mga farm machinery ay nabibilangan ng 20 units ng splitter, 21 units ng rice cutter, 20 units ng knapsack sprayer at 1 unit ng combine harvester. At ang lahat nito ay nakakahalaga ng 10.7 million pesos. Ang mga farm inputs naman ay kinabibilangan ng 2,599 bags ng rice seeds at 1,533 bags ng corn seeds. Ito naman ay nagkakahalaga ng 4.6 million pesos. Pinangunahan ng nasabing ceremonial distribution ni RMM Agriculture Secretary Mahmoud Mending kung saan isinagawa ito pagkatapos ng Farmers Forum na nilahokan ng mga halos 4,000 mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Ang naturang Farmers Forum ay dinaluhan din ni Anak Mindanao Party List Representative Vicky Chalia Hataman, ni RMM Vice Governor Haron Al-Rashid Lukman Jr., Lanao del Sur Governor Mamintal Alonso Adim Jr. at ni RMM Cooperative Development Authority Administrator Al-Rashid Ladayo Sr. Pinasalamatan naman ang mga magsasaka sa nasabing probinsya si RMM Governor Mujib Ataman at si Pangulong Benigno Steven Aquino III sa kanilang patuloy na pagsuporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga programa nitong Agri-Pinoy at High Value Crops Development. Para sa Radio Vision, Sora Abdullah Sarigala, City Media ng Bayan. Wasalam, Radyo ng Bayan, Marawi City. Oo, dumako na tayo agad-agad sa Zamboanga City. Naroon ang ating kasamang si Elsie Molina. Buenos dias, mi amigos, mi amigas. Elsie, konektado ka. Yes, buenos dias, Pilipinas. Umabot na sa 172 ang bilang ng namatay sa mga sakit sa mga transitory sites at evacuation centers dito sa lungsod ng Zamboanga mula pa nag-upisa ang Zamboanga Siege. Ayon kay City Health Officer Rodel Agbulos, 24/7 naman ang health assistance na ginagawa ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng ilang doktor at nurses mula ibang bansa. Dagdag ng doktor, hindi mo maiwasan at tanggalin sa ilang paniniwala ng mga kapatid na Muslim ang ayaw magpatingin sa doktor. Dala na rin umano sa bago-bagong klima na nararanasan ng lungsod at ang atmosphere mismo sa loob ng grandstand na masyado ng crowded. Karamihan sa mga housing stilts ay buo na at pwede nang tirhan.
Hindi pa matukoy ng ilang opisyales ng lungsod kung bakit ayaw lisanin ng mga internally displaced persons ang grandstand. Marami ang nagsasabi na malayo ang kanilang lilipatan sa lungsod. Gayunpaman, sinabi ni Mayor Isabel Climaco, patuloy ang ayuda at pondo na dumadagsa sa lungsod mula iba't ibang bansa at NGOs. Nangungunang sakit na ikinamatay ng mga IDPs ay ang sakit na pneumonia, pumapangalawa ang sakit na gastroenteritis at old age. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, DXMR Zamboanga, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsa. Okay, beautiful Monday morning. Nanonood po ako ng Radyo Vision mula Purok 4, Tabuyok, Santo Rosario, Apalit, Pampanga. Sana tumagal kayo sa ere. Good Vienne and France. From day 1 po till now, nakasubaybay sa programang Radyo Vision. Kaso lang may araw na matagal mag-on the air ang PTV. Dito kami sa Agusan del Sur. God bless to all of you. Thank you very much. Vivian, oo, eto napakapalad natin ngayong araw kasi pinaunlakan ng ating imbitasyon ng walang iba kundi ang Undersecretary ng Department of Health, si Yusek Ted Herbosa. Magandang umaga, Yusek Herbosa. Magandang umaga ka, Francis. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Good morning, sir. At talaga namang nagpapasalamat kami sa inyong pagpapaunlak sapagkat napakarami ng dapat sigurong malaman ng ating mga kababayan sa mga prioridad na ginagawa ng inyong tanggapan ng ating Department of Health para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, pangkalusugang aspeto. Okay, una sa lahat siguro, magpapahatid kami ng pasasalamat sapagkat nagpalabas na ng garantiya ang Department of Health na Vivian, ang Pilipinas, Ebola-free virus pa rin tayo. Yes, good news po yan. Okay. So, tama po yan. At hindi lang yun, Ebola-free at nag-hold kami ng first national summit ng Ebola viral disease noong Biyernes doon sa Crown Plaza. Dumalo po ang about 500 na katao mula sa private sector, mula sa government agencies at buong Pilipinas. At lahat sila nakinig sa mga eksperto. May isa tayong nurse doon na nanggaling sa Sierra Leone. At in-explain niya yung sitwasyon doon sa Sierra Leone at kung paano ang nangyayari sa mga Ebola treatment center. Yusek Herbosa, yes, opo. Ito pong Ebola, parati pong naririnig ng ating mga kababayan. Pero po sa mga kakarinig lang po nito, pakipaliwanag naman po ng maikli kung ano po ba ang ginagawa nitong Ebola virus sa katawan ng tao. Yung Ebola viral disease, dati ang tawag dyan, Ebola hemorrhagic fever. Parang kagaya din nung sa dengue na nagkakaroon ng hemorrhage or dinudugo pag namatay. Ang virus na to nanggaling sa hayop. Nanggaling siya sa bats, pumunta sa mga chimpanzee at saka mga antelope at pagkatapos pumunta dun sa mga tao. Nag-umpisa to noong 1970s Wow. sa Ebola River sa Congo. Yung Congo. First time na nagkaroon at mula noon maraming mga Ebola pero sa mga kagubatan. Kasi nga nakukuha nila sa mga patay na bats, patay na monkeys. Pag hinawakan nila yon, nag-i-spread. Tapos pag hinawakan mo naman yung taong nagkasakit, magkakaroon ka rin ng by contact. So, first time itong kumalat ito sa Guinea nung Marso, itong taon na to. Nagkaroon ng outbreak at sinubaybayan namin sa Department of Health. At nakita natin lumaki. Sumunod yung Liberia at pagkatapos pati na rin yung Sierra Leone. Ano ba ang naging problema dito? Isang sakit na dati madali lang i-contain kasi i-quarantine lang yung isang barangay o village pagkatapos mamamatay din yung virus. Ito, kumalat ng kumalat kasi pumunta sa urban center at sa lugar na kagagaling lang sa civil war. Yung tatlong bansang yun kasi mga nanggaling lang sa civil war yun Sierra Leone, Liberia, Guinea. And dahil doon, mahina yung kanilang health system. Hindi kagaya natin sa Pilipinas, may health center tayo, may district hospital, may provincial hospital, may government hospital, may private hospital. Doon, kulang na kulang ng mga doktor at nurse. Kaya nung umpisa, first time sila nagkaroon ng Ebola, hindi nila kabisado. 20% ng mga doktor at nurse ay naapektuhan din. So kagaya nung Liberia,
500 yata yung doktor nila for 6 million population. Wow. Naubos yata. Ngayon parang nasa 200 na lang. Kasi namatay yung iba naman natakot, umalis na. So, malaki yung nagiging problema, kumalat over itong mga buwan na nakaraan. So, ngayon, narinig nyo siguro sa news kahapon, meron na pong isang nurse doon sa Estados Unidos, yung isa doon sa mga gumamot kay Duncan, yung Liberian person, naka-protective equipment siya, nagkaroon ng break-in protocol, tawag nila. Ibig sabihin nun, may nagawa ka na nahawakan mo yung fluids, yung body fluids ng individual at na-infect siya. Ngayon, positive na siya. Kaya binabantayan na siya at in-isolate na siya. Pero, Yusek Ted, meron po bang mga iba't ibang strain pa itong Ebola virus na ito? Correct. 5 po ang strain ng Ebola virus. Itong kumakalat po, ito yung Zaire strain, ano? At nagkaroon na rin tayo ng Ebola sa Pilipinas, para sa inyong impormasyon. Pero hindi sa tao. Nasa Pilipinas at China, yung panlimang strain, ang tawag Reston Ebola. Pero nasugpo din natin to noon sa monkeys at saka sa piggery. So, ano na yan? At saka wala pang report sa buong mundo ever ng Reston virus na nakaapekto sa tao. So, sa hayop lang. Yusek, mas malala po ba itong strain ngayon? Kasi po, di ba, mahigit 4,000 na po ang namatay dun sa 8,000 infected at medyo mabilis po ang pagkalat niya. Ang sabi nila, pareho din po yung virus at walang genetic change. Ibig sabihin nun, kaya siya kumakalat, hindi dahil sa mas matindi yung virus, siya kumakalat dahil walang sistema ng paggagamot. In fact, napuno na yung mga ospital at mga treatment center. Ang sabi nga nung Liberian na si Duncan, yung kamag-anak niya na naging contact niya, pinauwi na, hindi na matanggap doon sa ospital dahil puno na. So, ganun yung nangyari doon. Kaya kumakalat. So, ngayon, merong international appeal ang World Health Organization, United Nations, ang UN. Kasi ang kailangan doon, hindi pera o gamot. Kasi wala pang gamot or vaccine. Ang kailangan doon, mga tao. People na mag-i-inform sa mga magko-contact tracing, public health workers, epidemiologists, nurses, doctors. So yun yung medyo malaking appeal. At nakatingin nga yung buong bansa ngayon sa atin, buong mundo. Kasi nga alam nila exporter tayo ng mga nurse at doktor. So they're looking at us at yan ang pinag-iisipan ngayong matindi natin sa pamahalaan. Okay, now ipa-follow up ko lang dito po sa bago kayo nakapagpalabas ng garantiya na Ebola-free virus ang ating bansa na nakatutuwa at pwede tayong magmalaki sa mga kalapit nating bansa. Yung pong na-test natin na 18 na ika nga sa awa ng Diyos hindi nagpositibo. Ibig sabihin po ba ito ay mga senyales na meron tayong sapat na kakayahan, mga dalubhasa at mga kagamitan para po siguro natin na ang sino mang dadaan dito, guaranteed 101% Ebola-free. Ang maganda, Francis, is that nag-share tayo ng information. Pagka kasi merong epidemic o pandemic, ang World Health Organization at ang Pilipinas, nag-uugnayan po tayo dyan at nagtutulungan magbigay ng impormasyon kung paano gamutin, kung paano i-test, meron bang, kailangan ba kami mag-travel ban, kung paano ang mga protocol. So tayo, nakaugnay tayo sa World Health at tuloy-tuloy ang bigay nila ng impormasyon sa atin. In fact, next week, tutulungan nila kami mag-train ng marami pang mga health workers para kung paano mag-handle talaga ng Ebola case. So gagawa tayo ng training program para sa lahat at tuloy-tuloy yung paghahanda natin. Iyon ang sinasabi nating malawakang information and dissemination campaign and education at the same time, Yusek. Tama po yung Francis. Ang experience in the past, pag kami epidemic o outbreak, mas mabilis kumalat yung chismis kesa dun sa virus. At importante ang responsibilidad ng ating mga reporter, ang media, na hindi mag-cause ng panic sa mga kababayan natin. At tamang impormasyon lang ang ilalabas at wag yung sana yung mga kuro-kuro. Kasi pag hindi facts, lalong natatakot yung mga kababayan natin. So, importante yung ng messages, ng information, pag-deliver ng information at dapat transparent, di ba? Wala dapat itago. Dapat regular na may update
At dapat malaman talaga ng mga tao kung anong mga dapat nilang gawin. Kaya salamat talaga sa programa nyo na bigyan nyo ng pagkakataon ng kagawaran ng kalusugan na marinig ang tungkol sa Ebola. Okay, sandali lamang, Vivian. Sandali lamang, mga listeners and viewers natin. Huwag po kayong magdaramdam. Babalikan po natin ang ating piling panauhin, Yusek Ted Herbosa ng Department of Health. Makalipas lamang ang ilang paalala. Tayo sa huling bahagdan ng ating talastasan with the Department of Health sa pamagitan ng ating butihing Undersecretary Ted Herbosa. Oo, Vivian. Good news ang inihatid sa atin ni Yusek Herbosa kanina na nananatiling Ebola virus-free ang ating bansa. Pero Yusek, Ted, gusto ko pong malaman ano po ba ang ginagawang mga hakbang ng ating pamahalaan para masiguro na ito pong Ebola virus ay hindi po makakapasok sa ating borders? Well, in-identify na natin yung mga ospital na kung sakaling may Pilipino man na makapasok dito o African na makapasok dito na magkaroon ng simptomas, alam natin yung 3 ospital na pwede silang dalhin. Ito yung Research Institute of Tropical Medicine or RITM sa Muntinlupa, yung San Lazaro sa Maynila, yung Lung Center sa Quezon City, yung Vicente Soto sa Cebu, at yung Southern Philippines Medical Center sa Davao. Pinili namin dito at binuhos namin dito yung mga PPE, yung Personal Protective Equipment, at sila ang may mga infectious disease specialist na pwedeng gamutin kung sino man ang magkakaroon. Ang dapat sigurong malaman ng ating mga tagapakinig, yung Ebola hindi kagaya ng SARS o Tigdas na masama ka lang sa isang kwarto, maghahawahan na kayo. Yung Ebola, nahahawa pag talagang may contact ka. Direct contact. Body contact. Okay. Direct close body contact with the fluids, no? Kaya ang karamihang, yung pag naglakad ka lang sa West Africa, hindi ka naman magkakaroon ng sakit. Tandaan natin, parang mga 20 million ang tao dun sa 3 bansa. Ang kaso, mga nasa 8,000 lang. So, konti pa siya. At ang importante doon, marami din yung hindi siya kakalat sa mga taong ordinaryo. Kumakalat siya sa health worker, 'di ba? Sa caregiver, yung sa bahay na kamag-anak, at yung mga pag namatay, yung naglilibing. So alam natin kung sino ang poprotektahan. Okay. Nako, Vivian, much to our desire, mga listeners and viewers, na pahabain pa natin at malaman pa natin ang iba, but we are constrained because of we are running out of material time. Talagang we would like to say thank you at sana po maanyayahan namin muli kayo sa mga libreng mga panahon at oras nyo, Yusek. Anytime po, Ka Francis. Alam nyo naman, malaking tulong ang ating media para magkaroon ng kaalaman sa kalusugan. Okay. Maraming salamat po, Yusek. Bye-bye time again, Vivian. Bye-bye Opo. time. Dumako naman tayo dyan sa studio kasama sina Zarina Luzuegro at Julius Disamboron. Julius, Zarina. Napakalaking tulong na makasama natin ang kalihim ng DOH pagdating sa Ebola dahil tutok yung buong mundo sa sakit na ito. Kaya sa ating mga kababayan, sana po mag-ingat tayo at maging malinis sa katawan. Actually, yun yung maging sekreto. Maging healthy ka. Healthy lang. Yes. Lalo na ngayon, Zarina, yung pag-ulan natin, lalo na sa hapon at gabi, makakaranas po ng panakanakang pag-ulan. Yes. Alright. Naway nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na hatid po ng Media ng Bayan ngayong umaga. Ako po si Zarina Luzuegro. Dahil tuloy-tuloy ang aming pagbibigay ulat, ako naman po si Julius Disamboron. Ito po ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Balik muna tayo kina Francis at Vivian. Maraming salamat, Zarina and Julius. Nako, magtatapos na tayo, Ka Francis. Yes. Pero sa ating mga kababayan, paalala lang sa mga hindi po nakapanood ng Radyo Vision, mayroon pong delayed telecast mamayang alas 12 ng hapon sa IBC Channel 13. Ako po, si Vivian Gulia. Magsama-sama po tayo muli bukas, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At ang inyong pong nakagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. See you again tomorrow sa ating
Radyo Vision, Media ng Bayan, maraming salamat po. God bless. Programang ito ay inihatid sa inyo ng Reyes Barbecue.